Hello everyone! We are back at the Padscast and I have a very special treat sa inyong lahat because you made his last episode with us. One of our most consistent top performers. Dahil isa rin tong napakagaling at sought after performer. At ito ay walang iba kundi si Mr. Romar Chuka, the Catholic comedian. Hello Romar! Welcome back. I can see that you're so excited to be part of the show again. So excited. ASMR. So, anong kakaihatin ngayon? Hindi ako, alam mo, natatakot ako sa ganung tunog. Bakit? Wala lang, hindi ako fan. Nung ano? I know, ASMR. alam ko, malaking industry. Talaga, oo. oo. Marami nag-live ng ASMR. Pero, hindi ako fan. Ako rin. Like, Pero yung mga, yung gluttony na yun eh. Gluttony na ay, yun. ako hindi naman yun. More of yun, natitili ako dun sa sound ng laway, nung nangunguya. Alam ko na kung paano ka iinis eh. Show ko to. Wala tayo sa God show dito neutral ground. Show ko to. Okay, sige. I would adhere to that. Adhere? Okay, sige. Speaking of God show, na-miss ko na yung ating show na yun, no? Oo. Medyo matagal na tayo hindi nakapag-episode. Pasintabi lang sa 5 siglo. Pasintabi? Hindi, parang... Hindi! Pasintabi pa yung word. Hindi, parang hello sa 5 siglo na mga friends din namin. Yes. Tumakas kami mula sa 5 siglo ngayon para Oo. Kasi yung 5 siglo, nauna sila actually ngayon sa Cagayan de Oro. Mm-hmm. By the time that this is being showed right now, tapos na yung event namin. Yeah. Because Anong meron doon? Yung, so, ang hirap magsalita kasi this happens in the future, which is tomorrow, pero this is recorded in the past. So, how would I, imagine it would have been. Kasi di ba may grammar na. Oo, grammar. Sige na, patawarin mo natin yung tamang tense. Okay, so let's pretend that this is the future, which is, you're watching it right now. So, this happened Fridays ago, no? We performed, ang hirap na we performed with some people from Jesuit Music Ministry. In-invite ni Father Rock yung mga tao from Manila na pumunta dito, tapos kasama yung 5 siglo. Hindi magpe-perform ang 5 siglo. They'll do the, like videos what for they, alam mo, 5 siglo also help you with the live podcast. Ay, oo. I imagine that's what they're also assisting with you. Mm. Yung technical, yung lights and sounds, yung recording. So, ako, magpapaplay ako ng piano na, yun nga, yung Himiges Jesuita medley, Huwag Kang Mangamba, tapos si Ray Malipot yung kakanta, yung, yun nga, totoo. Tapos, weeks ago, rather. Ang hirap magsalita in the past. Kaya mo yan. Pero weeks ago, we performed in Cagayan de Oro sa Xavier University as parang siyang praise and worship jam. Nice. Maraming nag-attend. Oo, congrats on your wonderful performance, on another many viral moments that will come from that episode, and from that show. Yes. Ang hirap pala maging time traveler, no? Oo. Alam mo yung pakiramdam ni Lord, no? Kasi wala siyang time. Yes. He lives in the 4th dimension. Tama ba yun? No sense of... Hindi siya bound ng time. Oh, yes. Indeed. Ang laki nung talong naging theology, diba? Oo. But I love that we are doing this, Romar. Thank you for coming over very nonchalantly, very casually. Amen. Dahil kahapon lang tayo nag-set na, I mean, nabigla na lang nandito na tayo. Pero we planned it naman. Yeah. For a day. Pero diba? For an entire day. Kaya, may ako galing pa akong bundok ngayon sa recording. Masakit pa yung napaka-biblical nung ginawa mo. Diba? Bumaba ka galing sa bundok. Parang bundok tabor. Oo. Tapos nakita ko pagbaba ko ang Golden Calf. Nagkakasala. Pasensya na po. Si Romar kasi itong kaharap ko, hindi mahirap maging seryoso. Tinry mo na nag-start tayo seryoso ka na nag-start tayo. Babalik ako sa ASMR ko. Pero sige, alam nyo, sabi ko nga, gusto ko lang kayo bigyan ng kayong mga podcasters ng special treat kasi nga, Romar has been one of the most impactful guests that we had. Dumami ang aking followers nung ginas kita. Kumbaga, marami akong nabingwit na mga bagong listeners dahil sa'yo. Kaya, pinapangarap kong may mabingwit rin today. But more than that, no, marami talagang
pag inaalala nila yung show, isa ka sa mga guests na naalala nila. So, ayaw ko kung ano magiging dulot nitong episode na to, kung ganun pa rin. Alam mo, sa past 2 years, ang dami ko ng mga podcast din, di ba? Nag-Cool Pals na rin ako before. Oo nga, ang taas ng Cool Pals. Okay, try natin, di ba? Baka mamaya, Hindi ko kasi alam kung kaya kong panindigan yung kaharap ko sila eh. Pero ang galing nun, alam mo, ang galing nung, since the last time you were here, ang dami mo nang narating, ang dami mo nang kung ano-anong pinuntahan, ginawa. Wala kang hinihindian ata eh, na, I mean, any guesting, any parang sabi mo nga, the last time you were here, ayaw mag-blur na line, gusto mong burahin yung line. Oo. And I think lahat yung nakikita ko sa'yo, ganun eh. Nasa very secular show ka, like Cool Pals, na known pa for like, foul language, totoo, and hindi sila nagmura during that time. Oo. So, ano yan, very secular talaga. Gano'n sa Holy Week episode? Right? Holy Week episode yun, pero we filmed it on Ash Wednesday, kaya may abo pa ako sa sa noo. Grabe. Tapos, imagine mo, tutugtog ako ng parang just to look back on that, no? Yun na, who would have thought na makakatugtog ako ng Huwag Kang Mangamba sa isang podcast na gano'n. Ayan nga eh. Ako, I'm such a big fan of those comedians individually. Sina GB. Sabi ko, paano kaya ako magiging seryoso pag si Ryan Reeves yung kausap ko? Naging seryoso naman. Pero yun nga, ako parang it was a win for all of us Catholic content creators na pinasok mo yung that dimension. That world na hindi basta-basta ini-invite. At the same time, kahit siguro mag-open yung door, like most Catholic content creators would hesitate. So, paano natin ito pagkasamahin sa isang ganun? Pero naitawid niya naman ng napakaganda. So, ipanoorin niyo yung Cool Pals episode na yun. Ano yun? 3 episodes yun. Oo. 3 episodes na hiniwa-hiwalay, tapos nag-number 1 siya sa Spotify. Imagine mo parang, talaga. Galing. Nakakatuwa. Work of the Holy Spirit talaga yun. Oo. At saka, available po ako eh. Akala mo makikinig sila dito, no? Uy, kinonect na nga kita kay GB, di ba? Uy, chill lang. Darating din tayo dyan. Abangan natin. No, but, yeah, tapos, the last time I saw you was like in very churchy events din naman. Like Catholic, yung sa Batangas? Catholic. Social media. MMFCSS. Di ba? Ganun siya eh kasi. Sorry po, di yung Catholic Social Media Summit. Yeah! Parang gano'n. Or basta gano'n. National Catholic Social, hindi social media. National Catholic Social Summit Media. Basta parang gano'n, hindi ko naalala. Summit Media, publisher yun. Sorry, Bishop Maralit. Pero yun, NCSLSBZ. Yes. Doon kita huli nakita. And you brought the house down, tawang-tawa sila sa'yo. Yung mga bishop, pinagtripan mo. Naalala ko din yung post mo nung paano gumalaw ang bishop, tapos pa-diagonal. Tawang-tawa ako doon. Ano nangyayari naman doon? In-invite ako ni Bishop, Sok. Bishop Sok papunta sa Pangasinan para sa kanilang kauna-unahang Regional Youth Day. I love that. So, first Regional Youth Day. Tapos, I remember, bigla na lang tumawag si Bishop Sok sa messenger ko na Nasa po yung ganun lang kay Bishop Sok. Ganun na, like, just call each other. Tapos, hindi ko siya nasagot, ha? Ilisnab mo pa. Nasinab ko pa. Tapos parang after 7 minutes, nung nalaman ko si Bishop Sok yun, reply. Tapos tawag ako agad. Tapos, alam mo yung, when I was calling him, parang siyang nasa gitna ng meeting, kasama yung, kung sino man yung mga ka-meeting niya na parang, hello, can we invite you to the first ever Regional Youth Day? Hindi, natutunan akong vocabulary doon. Forthcoming. The letter is forthcoming. So parang ako Google ako, ganun forthcoming. Diba? Yun pala, paparating pala. Diba? So pwede na ako. We have a forthcoming episode. Buti hindi second coming. Okay, sige, corny mo doon. Okay. Wow! No offense. Tinry ko lang, I just put myself out there. Okay, sige. I was shot down by Romar Chuka, grabe. Hindi ko invalidate kasi mga pala tayo. Mabait tayong mga tao. Then, pero yun nangyayari nung time na yun. So, tumawag si Bishop. Tapos, alam mo, hindi ako makatanggi kasi siya na yung nagbigay ng first Holy Communion ko. Tapos, invite ako sa ganun. So, it was successful naman. Tapos doon ko na-meet si Bishop Rex for the second time. Kasi nung una, tinuruan ko siya mag 0.5. Nung bishop pa sa Daet. Tapos nung netong archbishop na siya, diagonal na. Yung paglakad ng diagonal.
Hindi ko nga alam kung sino yung susunod kong tatanungin na obispo kung okay lang ba sa kanila. Ano yung opinion nila sa pagkain ng mga kabayo? Alam mo kasi, nagulat din ako no, I was looking at your comments sa video na yun. Not everyone pala is well-versed with chess. Sa chess, di ba? Kasi ako parang lumaki ako na I knew how to play chess. Hindi ako chess player, but I know the mechanics of it. So, nag-gets ko agad. Pero meron palang hindi talaga. Kailangan mo explain. Kaya hindi ko naman explain dun sa video, pero di ba, parang kiliti lang eh. Ano lang siya eh, parang snippet lang siya ng ano yung bishop sa chess na ano. Oo. Pero, di ba, actually, Romar, kaya naman tayo nag-guesting ngayon. Kasi hindi naman lahat ng post mo nakakatawa at nakakatuwa. Or at least hindi lahat. Natutuwa at natutuwa sa mga pinaggagawa mo sa internet. No? Do you agree? I would agree 732%. Yes. So, and the last time I chatted you, because tawang-tawa ko dun sa isang mong post. I mean, tawang-tawa in a sense na, sabi ko talaga si Romar no minsan, pwede ka namang hindi na lang mag-post. Pero talagang naghahanap ka ng, ewan ko ba, Naghahanap ng away. No, but you know, kaya ito, ang episode na to, actually, gusto lang kitang talangin ng iyong mga hot takes. Hot takes. Dapat nga actually, kung na-plano natin to, meron tayong hot wings dito. Tapos kasi merong show sa internet na kaya-upload ko palagi sa YouTube. Yun ang kanilang concept. Interview while eating very spicy wings. So, ASMR yun? Hindi. Hindi naman nila. Nag-uusap sila. Pero habang paahang yung chicken, paahang din yung mga tanong. Yung tanong. Okay, sige. Hot ones yun. Pero anyway, without the chicken and without the ASMR, I still want to listen to your hot takes and maybe this is your chance to substantiate. Lamnan natin kasi syempre sa platform mo puro memes, puro comedy, puro short form videos. Tapos pag may mga nagcha-challenge naman sa'yo, hindi mo rin pinapatulan eh, dog show mo lang din eh. Minsan dog show or minsan parang bahala ka sa buhay mo. Oo. So hindi seryosong sagot. So maybe this time, bigyan natin ng chance si Mr. Romar Chuka sa podcast to maybe you'd like to, give us a little more view or glimpse into ano bang meron? Ano bang nasa utak si Romar? Bakit ito yung mga posts niya? Kasi sabi mo maybe this time. Oh, yeah. So, di ba hindi na nakasunod doon ha? Nalost ako doon. But yun nga, starting with, ito kasi yung pinaka-recent. And, kasi nga may lumabas sa trailer. Trailer pa lang. Ng movie called Mary. Right? That's just the title, Mary. Na in the future, when you're watching this, I think they have already watched it. Yeah, I hope so. Or I don't know. Kasi nga, ang advocacy nung reaction ng marami ay do not watch. Do not watch. Alert! Yun. Do not watch this. Ako, I have my own opinions on it, but sabi ko nga, I'd like to hear from you. Kasi nag-post ka naman na baliktad. Watch. Tama ba? Why you're recommending people to watch. No? So, ano yun, Romar? Anong meron? Anong hugot ko doon? Actually, kung nakita ko kasi yun na-inspire ako, kaya gumawa ako ng countercultural post from it. Dahil may nakita kong pare na nag-post na parang may mali naman doon sa common friends, diba? So, doon ako na-inspire na ano kaya yung pwedeng point parang medyo mas may humor and mapakita na parang merong something wrong doon sa the way that it was presented na Catholics be alert, do not watch. Kasi parang pag do not watch, unang-una, the more that you tell people to not do it, they will do it. Parang siyang yung phenomenon na... Free promotion pa tayo nun. Ano yan? Publicity pa tayo. Oo, di ba? Parang yung do not think of a white bear. And people now will think of, what's a white bear? Di ba? Yung parang ganun. So, may ganun na ano din sa psychology eh. Di ba? So, it didn't help actually. Pero, I get it na wanted to warn people. Yeah. Pero I think it closed too much. It closed the door too much na huwag. Basing it, especially just from the trailer and from the interview. Diba? Yeah. So, parang sa akin, asan yung critical thinking natin? Wala ba tayo, in general, Catholics, tiwala na ang ating mga Katolikong mananampalataya ay kayang maghinuha, tama ba hinuha? Or parang
Alam mo, mababaw ang Tagalog. Ay, Or okay. sa Bisaya. Hindi, parang Tagalog na tayo. Or kayang hinuha kasi para is to Parang discern or infer, parang gano'n. Pero I'm thinking more of kayang magtimbang sa kung ano yung sa palagay nilang just for the cinematic purpose versus the non-cinematic, parang for yung actual truth, di ba? Kasi parang sa akin, let people experience it first before you actually say what you want, no? Go ahead, go ahead, you're free to say it. Pero parang, para sa akin, why not panoorin na lang muna? Let's watch it. Kaya ako, yung words ko, it was very welcoming, no? Hello, Catholics, hello, please watch, ganun. Tapos, pero may disclaimer. Manood lang kayo kung bet nyo. Diba? If you like it, if you like to watch it. Kasi parang may mga points dun sa for example, yung isang point dun sa post was na overly romanticized daw yung pagmamahalan ni Joseph at saka ni Mary na baka hindi na daw banal. Tapos parang ako yung opinion ko na hala kung hindi ba pwedeng na in love talaga si Joseph kay Mary and na may pag-iibigan. There was a romance in that relationship. Does it make it any less holy? Ibig sabihin, kung meron akong crush na soprano girl from from a location here in Luzon na hindi na banal yung pagsilbi ko sa simbahan dahil lang may crush ako. Di ba hindi naman yun parang... So you have to withhold yourself. Withhold na parang... Hindi na pure ang intention. Hindi na pure ang intention. Pero parang... Again, babalik tayo sa natin yung unang encounter natin na we don't draw lines. We hindi man erase or we open the doors. We say na kahit papano may kabanalan pa rin sa pagka-crush ko dun sa soprano na So, yun, isa pang punto was it completely goes against yung mga yung dogma, yung mga ganyan. Tapos parang ako, it's a movie. Let's allow it to flourish, etc. Yung mga ganyan. Let's allow it for people to experience it. Yeah. So yun yung opinion. Okay. Kami din naman, actually, we had an episode also discussing on yung a few months back yung Dear Satan na movie na ba yun? Yung si local to, si Paolo Conte. So we I already gave our spiel about ano yung pananaw namin dun sa mga appeal niya na don't watch or judging a film by its trailer. Or its name lang or by its name. So, yun nga. Ako din, gusto ko lang, hindi ako fan nung agad-agad na do not watch. Kasi, sabi nga, punayin ako ni Father Dizon sa episode na yun na we have to also stop parang cuddling our Catholics sa para silang mga bata. Walang kakayahan mag-isip. Instead, let us use that as, a way to grow a talking point, or maybe even a prayer point. Yung isa nating friend, si Kenneth, nag-post siya recently ng how to watch a movie na parang Lectio Divina. Shout out kay Kenneth. Ex-seminarya namin yan sa St. Paul. And actually, he drew that from a practice ng mga Paulines namin ng mga madre. Kasi sa States, and even here, dati meron silang ginagawa na parang Cinema Divina. Watching a movie and then you will use it as a reflection point. Ganda na. Actually, ang ganda nung concept. No? Gusto ko nga i-revive Parang ang ganda niyang gawin na. Ang point lang is, tutusin naman sa buhay, di ba? There is no limitation to what can be God's vessel to talk to. Anything can be prayer material, whether good or bad. Kunyari, your suffering can still be a way for God to enter your life. So lahat yan, it's a matter of looking at it, asking yourself what it evokes in you, ano bang nararamdaman mo, anong bring up niya, and then bring it to prayer. Yes, indeed. True. And let's see kung paano siya paano mangungusap ang Diyos sa iyo gamit yung mga bagay na yon. Although naiintindihan ko nga rin yung fear ng iba kasi nga hindi naman lahat Totoo. They will just take it at face value. And then makakalimutan na nila na hindi pala yung agma dun sa actual na pinaniniwalaan natin. Pero as Catholics, kailangan din pala natin, ngayon nare-realize ko, kailangan din natin ma-accept yung katotohanan na may iba-iba din mga Katoliko No? Yung mga ibang Katoliko na masasabi natin na
prayer, hindi ko siya ma-describe, pero yung mga Katoliko na kung ano yung sabihin ng simbahan, they'll take it at face value and then papaniwalaan nila na yun na yun na talaga. Pero di ba, meron din yung, oo, may sasabihin yung simbahan, pero ano rin, parang think critically because may conscience naman na niragalo sa atin ng ang Diyos, di ba, through the Holy Spirit, na parang pwede mong timbangin din kung you can think about it. Diba? So, parang yung warning na yun, I think was directed more for yun nga, parang baka mamaya may paniniwala na ito lang yung mga klase ng tao manonood. So sa akin, it's just, parang hindi naman do not watch na, but just be aware of critical. Yeah, of what you're watching. It's not meant to be catechetical. It's not made by the church. It's not sanctioned by the church in any way. It's made by an entertainment company that just wants to, you know, tell a story that will earn profit or maybe also, I don't know. Kasi alam mo sa Hollywood ngayon, meron na rin talagang Christian arming. Realize na may market ang mga Kristiyano. Thanks to The Chosen, thanks to these, you know, movements that are creating good Christian media. So itong syempre, ibang producers, ibang So sa akin, it's more of just unang-una yun na kailangan aware ka na, what I'm watching, even if it's about people of faith or figures of the faith, this is not meant to be instructional, it's not meant to be doctrinal, it's not meant to be, it's just a piece of entertainment. And that can help you pray. Yeah, it's up to me to take what they give to me and use it as a way to inform my faith journey. And kung mayroon tayong tayo na may platform, it is also our duty rin in a way to also, you know, siguro tackle these things, equip our viewers, our listeners, kung paano nila yung gagawin ng mas tama. No? So, yeah, yun lang naman, yun din ang akin. Hot take number 1. Ikaw naman, I'll give you, yung number 2, I'll give it to you. Kunwari, kasi, ang dahil mo kasing hot takes. Actually, pwede natin gawa ng podcast na Romar's Hot Takes. Hot TikTok. Kunyari, apply kang binabash. Hindi naman palagi, sorry, ang pangit naman ng term. No? A lot of people appreciate what you do, but of course, a lot of people also are very, you know, critical. Sa papansin ko, kapag binabash ka, hindi ka naman na pumapatol or hindi mo naman talaga sila sagot. So baka there are things you wanna set the record straight. I wanna set the record straight na kung may babash dun sa page ko, minsan I view you as also source of my entertainment. Hindi, parang natatawa ako kasi nag-e-effort talaga sila para i-counter kung ano man yung sinasabi ko with research, with okay, as in minsan may nakikita ako na nagre-report talaga sa obispo namin sa Malaybalag. Yung ganung levels na. Pero dun sa private Facebook ng bishop namin, doon parang, talaga, dahil hindi sila friends, yung mga ganun. So, ang daming mga nag-e-effort talaga. Tapos parang ako, hey, wait, may buhay ako, hindi lang ito yung ginagawa kong, Kaya, I think yung hot take number 2 ko is another post recently na, kasi very, vocal ako, politics, church politics. I mean, not church politics, sorry. Yeah, politics in the national scheme with the faith perspective. Kasi di ba ako, basta kung nasaan man may injustice, dapat magsalita tayo. Kung saan may hindi aligned sa pananampalataya ko, perhaps na yun nga, preferential option for the poor, principles of common good, yung mga ganyan. Kung hindi siya aligned, doon ako magsasalita. So, meron akong mga dog show na mga posts recently about kung sino man yung mga personalities na mga ganon. And then there was this one day na nag-negative 2,000 followers ako. Talaga? Oo! Pero the next days after. Di ba sa unfollowed you? Hindi lang. Ibig sabihin, mga nasa 3K. Net yun. Net followers na. Really? Oo, kasi I spoke about this leader. Political leader. So, doon pa ako sa Mary. Political leader. So, parang nagsasalita kasi ako kung parang yun nga about my kung sa politics. It's
it's really, kung yun nga, kung may injustice na nagaganap, doon ako mag-dog show, doon ako mag-ano. Nag-dog show ako, of course. Yung signature voice person. mo. So, nagkaroon ako ng 2,000 unfollows kasi nasa time. I mean, you're in the South. Yeah, I'm in the South. And then, marunong ako mag-Bisaya, marunong ako mag-ano. So, that's a lot. Hindi ka ba nagpanic? How did you feel? Well, I felt na parang, hala, ano nangyayari? Hindi ba siya alarming for you na gano'n? Like, kasi Podcast followers, 6,000 na. Pag nawala na ako ng 2,000, ano yun parang nasa 278 followers noon. Oo na, okay. Then tapos nag-276 nung time na yun. Yeah. Pero weeks after, bumawi naman siya ulit na ano. Pero dun peak na nagsasabi na pianista ka lang na ano, hindi... so ano yung context nun? Bakit pianista ka? Nagkahangover siya. Yeah, don't worry. Yeah. So, yun, parang dun nagsasabi yung mga tao na pianista ka lang, na anong alam mo, yung mga ganyan. Pero dati ko pa alam kung ano yung i-respond. Hindi ko lang mahanap yung tamang comment para i-respond yun. Kung ano yung pinaplano ko. Nung nahanap ko yung tamang comment na parang nilalang lang yung pagiging pianista ko sa simbahan. Pianista ka lang, bumalik ka sa content mo. Yung basta parang ganun. So pasayahin mo lang kami. Oo. Huwag ka na ng bumalik karapatan. Oo, bumalik ka na sa huwag kang don't ever enter politics, yung mga ganyan ano. Akala kasi nila pag magsasalita ako about politics sa sa page ko, na maging politiko ako. No, I'm just parang from my own personal faith and personal concepts and yun, opinion. Yung kung nagsasalita ako. So, marami nagsasabi, pianista ka lang. So ako, dati pa handa yung ano na yan yung armas na yan na, okay. Hindi, sinabi, manahimik ka. Manahimik ka, pianista ka lang. Something like that. So ako, sabi ko, okay, mananahimik na ako. Tapos, dash, Mr. Romar Chuka, LPT, MBA, LTO. So, sa mga hindi kasi nakakaalam, nagturo din naman ako kahit paano ng Christian Life Education. Tapos, nakapag-masters ako sa business ad. Tapos, nag-top 10 ako sa LTO. Kasi 10 lang yung nag-take ng exam. Tiyan mo na! Hello? Kasi 10 lang naman per take, di ba? I-aim ko yun pag nag-take ako ng LTO. Review dapat 10 lang para top 10. Dapat konti lang kami. Dapat 5 lang. Top 5, di ba? Tapos magpa-tarpaulin ka, no? Congratulations on passing. Placing 5th in the driver's test. So yun, parang nilista ko. Parang sabi ko, fine, people will say na nagmamayabang ako doon sa part na yun. Tanggap ko naman kasi minsan kung nasa tamang, parang feeling ko tamang opportunity yun to say na na ito yung mga credentials ko. Pero sabi ko, i-humor ko na rin para maging mas receptive yung mga tao. So, yun yung post ko bago ko mag-retreat. So, nanahimik naman talaga ako. Noong time na yun, 4 days ako tahimik nun. Pero, I guess it also helped for people to know who I am. Kasi doon ko rin sinabi yung mga advocacies na meron ako. Which is, yun nga, parang I do consulting work for NGOs. I help out dun sa mga Sumilao farmers establish yung business namin doon ngayon. So, it was also an avenue. Kasi nakikita ko na bilang teacher, yes, may teachable moment, pero gagamitin mo rin itong teachable moment para may pangalandakan kung ano yung gusto mo. So, yun yung isang hot take na sinabi ko, LTO and MBA. So, yun. Maraming ganyan maraming ganyan. Pero yun lang yung, I think it was the perfect time na nahanap ko. Yeah, sige. So, Romar, pag gano'n, kunyari, ako curious ako, kunyari may mga nag-correct sa'yo, either privately, i-report ka sa bishop, or publicly sa comment section mo, or pero like how do you take that? Like does it ever get to you personally or unang-una kung i-report niyo ako sa bishop,
sana sa tamang obispo. Kasi, pangalanan mo, bishop mo! So, pag nasa Manila ako, i-report nyo kay Bishop Ga. Pero pag nasa Balay-Balay, kay Bishop Noel Pedrosa. Kapag nasa Cebu ako, kapag nasa Leyte ako, kay Archbishop Dando. Okay, kasi doon yung family mo. Oo. So, at least yun, para just get it straight. Hindi nagkagambala yung ibang bishop. Sino mo na Robert Chuk na to? Bakit nire-report? Anyway, so hindi. No, but I don't wanna take it lightly. Siyempre, malaking bagay din yun. But, ako curious ako on your end, as if ever, like, or meron bang mga time na talagang, kumbaga, you took it seriously? Kasi nga, pakiisip din, di mo siya seryoso. You took it seriously, and did you ever release a correction on yourself or corrective statement or something? Binawi ka ba or minuwans mo na mga ganun from your hot takes on the internet? I think in terms of yung mga kalokohan ko in yung mga Catholic jokes, etc. So far, wala akong maisip na meron akong binawi. Parang na-explain ko lang naman sila na, yung tumugtog ako sa Manila Cathedral, tumugtog ako nung intro ng Beer, tapos How Lovely Is Your Dwelling Place. Yung sa Pipe Organ before. Yung medley. Tapos sinabi ko naman na, pinaalam ko yun sa vice rector ng cathedral during that time kasi open house. May kaibigan ko yun. Kaya siya ilang. Pero yung previous one. So, parang pinaalam ko naman yung mga ganun. Tapos, naiintindihan naman nila yung ginagawa kong content, etc. Pero yung talagang mapapatake a step back ako. Tapos, wait, para I think I crossed the line, yung mga ganun. Hindi siya hindi siya yung church content eh. Yun yung isa kong content na gumagawa ko ng review sa Walis at saka Tabo. Kay Celine Murillo. So I apologize. I love your content. I saw that. Kasi nakakatawa yung ginagawa. Kasi alam mo na the timing of the post, alam mong sa'yo siya nag-react eh. It's fair to say. Kasi after nung nag-post ng Walis Tambo, tsaka siya nag-post nung parang for those who are wag niyong impersonate. Wag niyong pagtatire. Yung content ko kasi parang nawawala yung point. Which is a fair point. And I saw na parang nag-comment ako dun mismo sa Did you take down the post? Hindi ko na siya tinake down. I didn't bring more attention to it na lang. At saka, yung promise ko naman dun is I won't make anything something like that. Ganyan. Kasi ako, nakita ko rin naman yung pedagogical value nung ginawa ko na, not to justify, pero nakita ko na natuwa kasi yung mga tao na, may pumapansin pa pala sa Walis Tambo na proud to be Pinoy, na tayo yung may ganyan, So, akala ko may natuturo akong something like that, pero she took it in another way. So, sabi ko, okay. Fair din naman. Fair din naman. Fair point. Nung time na yun. So, hindi naman sa binawi ko yung content, pero inano ko na lang siya, hindi ko na lang siya tinuloy na... kasi knowing you, marami ka pang gagawin dun eh. Ang dami pa ako naisip eh. Hindi lang ikaw. Meron pa akong bunot. Pero that's good. So, ibig sabihin, si Romer kasi pakiisip niya, hindi naman niya seryoso yung mga feedback natin. Pero hindi, totoo naman na you also take it into life. Oo naman. Tsaka more than that, I think, ikaw din, you have a very effective parang filtering mechanism na bago mo ilabas na pagnilayan na kinakonsulta ko ba yan kahit kanino? Si Bishop So kasi kayo? Pero just one call away. Grabe eh. Shock ako dun eh. Saan ako dun? Bishop So ikaw nag-ordain sa akin eh. Baka naman. Talaga si Bishop So? Kasi dapat bigyan mo ng calling card kasi nabigyan ko ng calling card eh. Tapos on that day na binigyan ko ng calling card si Bishop So, doon niya ako inad sa Facebook, tinext niya ako, this is Father Sock. Anyway, so yung question was, consult. Yeah, or how do you, what are your steps, or do you have a system in place? How do you filter out or discern what your point? Kasi ikaw may platform ba na, so responsibility mo na rin yan. Before ako mag-post, wali. Parang may ganun ako eh. In terms of, wali siya, in terms of yung comedic value or yung parang
ma-explain o ma-defend ko ba ito ng maayos. So, ganoon ako minsan na right before posting, or even nga sa pag-film pa lang, during the filming, sabi ba, ay, hindi ko bet. Concept pa lang. Concept pa lang. Ganun. So, nafi-filter out na siya. Doon pa lang. Pero, pag kunwari, may gusto kong sabihing statement, may gusto kong sabihing opinion about a certain issue. For example, yung Olympics during that time. Yung Olympics, parang gusto kong magsalita nung time na yun. Pero, alam mo yung, sige, ano muna ako, kain muna ako ng popcorn, tingnan ko kung ano yung mga opinion ng mga tao about it. Kumain talaga ako ng popcorn noong time na yun. Ay, hindi pala, kamote. Yun na. So, yun, tinignan ko ano yung opinions ng mga tao. And then, saka ako, na nagsabi na ito yung point ko. Which is nakalimutan ko na. Diba? Kasi long time ago pa yun. Pero, I consult people na I trust. So, for example, meron akong nilalapitan si Sir Lance Bolano, JP Bolano, theology teacher siya sa Ateneo. Never ko siya naging teacher. Pero parang naging close kami eventually because of itong ginagawa kong kalokohan na ano. So, sinasabi ko, ito, may ganito akong gustong sabihin or kunwari about ano yung pwede ko pang basahin, Sir Lance, tungkol sa politics sa church, politics na how to act in politics in the Philippines kapag taong simbahan ka, yung mga ganun. So, may nakukonsulta naman ako. Tapos, 'di ba, yung circle of friends ko naman bilang dating CLE teacher, may parang may mga pwede akong pagbasihan na at saka sa mga friends ng mga Jesuits, friends ng mga So, yung mga opinions nila, tinitingnan ko rin kung ano yung mga opinions nila pagdating sa issues na ganyan. Tapos, doon nasa-substantiate yung mga post ko or na nagagawa ko ng something more creative pagdating sa pag-post ko sa page ko. So, hindi na pala ito talagang naisip ko, post ko gano'n. Oo. May siya may hugot siya before siya ma-post. Pero minsan, knee-jerk moment, yung mga ganun. Lalo na pag kunwari, pag mga jokes lang talaga, Wala talaga. Yung mga humor lang, kunwari nung nasa, wala ako ng isang araw, kita ko nakasulat, accent chairs. Accent chairs. So, sa home yun, yung parang home area. Pumunta ako sa accent chairs area ng isang home. Parang tapos, umupo ako sa iba't ibang upuan, tapos binidyo ko lang sarili ko na nagsasalita ng iba't ibang accent. So, accent chairs. So, pag ganun lang talaga. Consulting yun, diretso na yun. Pero pag kunwari feeling ko, may catechetical value siya or parang may... Or people could take it wrong. Twist your words into unhappy. So, inaano ko siya. Minsan hindi ko siya nire-release. So, kunwari, let's say merong akong ginawang cover with an artist, tapos meron akong sinasangguni ng mga tao na okay ba tong ginawa ko na before siya ma-release. Parang sponge cola mo, ang dami no? Naka-out. At grabe kami na. Paghahandog, prayer for generosity. May Anima Christi pa kami pero hindi na namin na-release. Tapos, ano pa yun? Kinig. Ay, ba sa'yo? Paghahandog ata. Paghahandog. So, grabe, no? Natawa lang ako dun sa, ang dami pala pinagdadaan na nakakatuwa. At least, alam natin na si Mr. Robert Chuka, MBA, LPT, MBA, LTO, ay seryoso yung mga titles mo na nagagamit. Licensed non-professional driver. And that's good, no? My goodness. Sige. Romar, thank you for being here. Alam mo, this episode drops around Christmas time. So maybe para, so that we can leave a positive, hopeful vibe to our listeners. I just wanna tickle your mind a bit about Christmas. Okay lang ba? Like, kunyari, ikaw, where do you spend your Christmas? Dito ba? Or kasi pwede ba akong mag-Christmas rap muna? Ano yan? Kaso mo sa spoil. C is for Christmas, H is for Annette, R is for the reindeer, I is for Inet for Christmas. Yeah, Inet for Christmas. S is for super, T is for the tree, M is for Mom Mary, A is for Aye,
S is for Santa na hindi naman totoo. Kaya hanapin si Jesus ngayong Pasko. Oh. Pero hindi ako gumawa niyan sa Sibol namin noong unang panahon. Kaya sabi ko baka mas spoil kasi sa show namin. Pero okay lang. Wala ko naman. Kinopost ko yan. Wala lang. Para mag-perform. Para maging happy yung mga tao. Meron ka bang Christmas wish that you can share with us or anything? I don't know. If anything, if we can wish for anything. Nung nag-Christmas, kasi nag-early Christmas party kami sa work. So shoutout sa mga friends ko from Caloob. Caloob is yung NGO, parang NGO pero kumpanya na tinastart namin to give consultations and parang business advice sa mga NGOs, kunwari mga Scalabrini Sisters, shout out sa mga or sa iba't ibang mga I love it. So like you're open to may Catholic NGO. Oo, NGO that need consultancy services, church, etc. yung mga ganyan. So we're starting that kasi kasama ko team of experienced professionals, sila nang galing na may 25 years experience in their under their wing, under their arm, I don't know, under their something. So we had a Christmas party last Saturday and then pinacircle ni Professor X Alpasa yung namin, yung group namin and yung mga Christmas wish during prayer. So spontaneous. Ko parang yung top of mind ko during that time. Sabi ko, mapagpalayang pag-ibig. So, sabi ko, mapagpalayang freezing love. So, parang yun yung top of mind, pero yan naman ang grace na natanggap ko nung nung 4-day retreat ako sa Cebu. Yung parang detached and alam mo yung may point na shinare yung isang pari doon na the difference between persistence and insistence. Sometimes you're too insistent, you force things pero yung persist, there's hope, which is for Pilgrims of Hope next year. Diba? Naipasok mo pa yun, ha? Diba? Yeah. So, yun nga, parang nagpupursige ka with the hope. Hindi siya yung, dati kasi kung paano umilig ang isang Romar Chuka, pinagpupumilit niya na pumasok siya sa isang buhay ng tao. Pero ngayon, hindi ko pinagpupumilit. I just also let the other person or let this career be and then let's see where it goes. Kasi the more that you force things, the more that it, di ba? Hindi siya, mailap siya. Di ba? Yeah. So, and then even sa faith life ko, nag-appear yan pa. So, parang, yung, faith life, paghahanap ng case ng cellphone, di ba? No, parang for example, may binili ako sa na case before. Tapos, hindi ko na hinahanap. The only time when I let go of me actually searching for that case, saka siya bumalandra sa akin kagabi, na nandyan lang siya. So, parang ganun yung faith life ko rin na, dapat pala mas mag-trust ako kay Lord. So, yun, mapagpalayang pag-ibig ang aking hope for Christmas. Malalim siya, pero parang, sana mag-manifest siya sa career, sa love life, sa mga saan. What about 2025? Ano yung mga gusto mong mangyari? Kung pwede lang naman, Lord, kung pwede makalambing, alam ko pupunta kang Rome. Ay! Sana. Pwede ba? Hindi ko ba sure? Hindi, oo. Pupunta tayo po ng Roma. Roma goes around. Roma around Rome. Bilang, ewan ko kung representative na Pilipinas, pero may mga kasama ako. Yeah. Mga I think it's also an invite to all young. Alam mo kasi nga, inano ako dyan eh. Invite ko pa pero sabi mo ikaw pala nagsabi sa akin. Chinek ko yung age. Hindi na pala ako pasok. Sorry naman. So, next year kasi, parang January 25 and 26, parang the Holy Father invited communicators to go to Rome para it's gonna be the Jubilee for communicators. So, yun, looking forward to that kasi iniisip ko, ano kaya pwede kong ibulong sa Santo Papa? Kung wala magkaroon man ng time na pretuhin mo yung napaigi kasi in my experience, siya, natameme lang. Talaga? Makakatameme talaga. Okay. Sabihin ko na lang, natameme ako.
Oo, pero liban doon, ano pang kunyari, ano pang mga pangarap mo for 2025? Ako, pangarap ko for 2025, siguro isa sa mga prayers ko talaga for the past times is stability. Stability, kasi, parang to be a content creator. Saan ka mong ka? Iba, stability kasi yun. Gusto mo na stability, sabi ni Lord. Stability in terms of, financial and, financial, I guess, na, I don't know kung magkaroon ng job. Kasi meron naman akong job ngayon na ginagawa. Pero more of how do I continue this mission while it also feeds me and feeds the people that I love and yung mga So, something like that. Yan yung isang hope and prayer ko for 2025. Kasi akala ng mga tao na porque TikTok content creator na, may millions of views yan, di ba? Oo nga. May monetization. Pero hindi, it's not that. Kasi, wala namang monetization ang TikTok. Except, kung kunwari, may partners ka na brands. Isot-sot ko ngayon. Oo. Yan, isuot mo rin. Ito worship. Diba? Yung mga... Worship also sa worship Jen, ating friends. Their products are also at St. Paul's. Yeah. They also have some products with us. Nice. So yeah, di ba? Gagawin na mga mundo natin. So, hindi siya, parang, it's not as stable as people think it is. Especially, nasabi ako sa short form, di ba? So, yun, parang, hopefully in time, maging mas stable kung ano man with opportunities. So, but I'll not force it. Diba? Sige lang tayo. Hindi insist na, I love that. Ang gandang message yun for the new year daw. Dream collaborations or something na meron ka bang ganun for 2025? Dream collaboration. Or I don't know, as a content creator, what are yung mga, Lord, baka sakali lang naman. Parang siguro, Lord, baka sakali lang naman nasagot na yung prayer ko with podcast. Yes! Akala ko si Pope Francis magadayago na mo rin. Asa di siya bishop eh. Oh my God. Bishop of Rome naman siya. Bishop of Rome. Mahirap pa diagonal yung wheelchair. Ang dark ng joke na yun. Hindi naman tulad ko. Nahawa na ako sa Cool Pals. Uy, ano ba yan? Okay. Meron ka bang gano'n? Top of mind Na as a content creator, collab. Sana kung kaya na may mga, kasi SB19, hindi ko sila Hindi, yung SB19, na-try ko na, pero parang hindi, I tried to feel if there's a vibe, same as yung sa Sponge Cola. Kaya lang parang in terms of the third person na to talk about SB19, but to actually make with them. Parang hindi siya pumasa doon sa parang... Nag-ano ba kayo? Nag-ano kami, I mean, not officially, pero I talked about them kasi nung Murillo Velarde map, nung binigay sa kanila yung mapa recently with Prof. Xiao Chua, nandun ako, tapos I talked about them, tapos pinapirma ko yung bayan umawit ko sa kanila. So, yun. So, you had 18 mo? Nagka-18 sa mga fans nila. So, yun. Pero ang sa atin kung dream collab, siguro grabe kung ako yung SB19. Maano ka, ma-starstruck ka? Only fan ako eh. Fan ka? Hindi naman like big, I don't really follow, but I like their songs, I like them as a group, I like what they're doing. So, grabe. Siguro hindi ko maisip kung sino. Siguro cool. Tapos na Cool Pals eh. Pwede ka mo mag-isip. Parokya ni Edgar. Gusto ko parokya ni Edgar. Oh, wow. Kasi mga atingista din sila. It's already in the name. Parokya. Diba? Oo, yun. Pwede you can play a lot of words there. Tapos, so, sana, kung Chito, Sir Chito. Ayun. Tapos, siguro pag in terms of brands, sana Nike and Adidas. Athletics talaga pinili mo Jaguar. So Jaguar right now? Kaya yung logo pala nila Under. Yung mga ganyan. Tapos Toyota. Grabe na kotse talaga. Tapos, ano pa ba? Eagle Cement. Alam mo, sa sasahin mo, I have this feeling na Eagle Cement yun.
Di ka na siya ang matibay. Or ACS. Oh, Mira. Oh, sige. Anyway, Romar, thank you very much. Where can you also invite our listeners, our viewers, where they can find you, reach out to you? Baka yung mga sinabi mong advocacies, kasi alam mo yung isa natin guest ito si Father Franz, nakahanap, may mga nag-reach out sa kanya, sa kanyang advocacy na pinag-usapan namin, sa courage, no? So, sabi ko, ay, ganun pa ng potential yung show namin, no? Kahit pa paano, nakakapag-bridge kami ng, people who can work together. Romar, you have the mic. You can also tell them how did they reach you. So, ladies and gentlemen, if you want to connect with me, if you want to connect with Mr. Romar Chuka, please connect me through my website, which is www.catholiccomedian.com. Oh, may ganun. Tapos, Press 1. Press 1 for press 1. Press 2. Hindi na magigets yan kasi ano na ngayon eh. Tapos, you can connect with me through my email. Pero ano ba yung mga advocacies ko? Siguro, for one, I work with Sumilaw Farmers in Bukidnon. Kung gusto niyo pumunta doon at i-explore what life is there, ano yung, kasi they marched all the way from Manila, di ba? Up from Bukidnon to Manila back in 2007. And if you're curious what a Bukidnon life with farmers is, na may Starlink internet. So, you contact me kasi I provide with the farmers tours then sa Bukidnon, mga 2-3 days with soil art workshop, with, tapos, minsan nagpa-concert pa kami ni J. Gomez doon. So, tapos, we also let the guests experience what a Lumad ritual is, yung mga ganun. Tapos nagsisimba din doon sa Transfiguration. So, parang gano'n. Aside from that, yun nga, the other advocacy doon sa kaloob.org. Wala pang website, so don't go there. Kaloob lang siya. We do consulting work for NGOs, congregations. Although we have some projects in the pipeline right now, pero pwede naman kayong pumila kung kunwari may mga naiisip kayong fundraise. If you need help in terms of fundraising, hindi kami yung magbibigay ng funds sa inyo, pero we'll help you how to plan out things. Kung kunwari problema ng isang NGO, yung PCNC certification, yung mga ganyan, you can ask help from us if you have organizational development things in kailangan problemahin and kailangan i-solve, pwede kami makatulong sa ganyan, sa kaloob. So, reach out to me lang kung may mga naiisip kayo na pwede ilapit or isang guni. Yeah. Alright. So, thank you, Romar. I hope that, given your platform is so big, I hope that it increases all the more. Yours to 25, yours to 20, 5 to 6, 7, 8. Ano ba, 8? Grabe, until the end of time. 70 years from now. Secular. Yan. So, Romar, thank you very much for gracing this episode, giving our listeners, a Christmas gift na ikatutuwa din ang lahat. So, sa mga lahat mo na nakinig at umabot na gandulo, maraming salamat po. I hope that you continue to listen and also to like and share Padscast in whatever platform you are receiving us from, kasi nakakatulong po yan para maging lumawak yung ating organic reach. Yun lang naman ang meron tayo, no? We have your prayers, your support, and hopefully you can like and share our show for everyone else. So maraming salamat. Muli po ako si Father Albert or si Pads Albert with Mr. Romar Chu. And this is the Padscast powered by St. Paul's. And may God bless us all.